Hello po mga kapatid, magandang umaga na naman po sa inyong lahat. At nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin tayo sa Genesis. Pero bago po tayo mag-umpisa, kagaya pa rin ng dati mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Magsiyoko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa umagang ito, Father God. Ikaw po ang may kaloob nito. Kaya kami po ay nagising ng maayos at malakas ang katawan at nandito na naman po kami para mag-aral ng iyong mga salita, O God. Makarinig, makapagbasa, O God. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O Lord. Salamat po. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. At nawa, O Diyos, buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak namin sa aming mga puso. Samahan mo rin po ako at gabayan, turuan palagi, O God, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, Brother OG po. At anyayahan ko lang ang mga bago po sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Pakilike niyo po ang aking mga sharing at pakiclick na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Kahapon po isinare ko sa inyo ang chapter 38 na may pamagat na si Judah at si Tamar. Ano po? Ngayon naman pong umaga, dito na po tayo sa chapter 39 na may pamagat na si Jose at ang asawa ni Potiphar. Ayan po, umpisahan na po natin. Sabi dito sa verse 1, dinala nga si Jose sa Ehipto at doon pinagbili siya ng mga Ismaelita kay Potiphar, isang Ehipsyo na pinuno sa pamahalaan ng paraon. Isang pinuno sa pamahalaan ng paraon. Itong si Potiphar. At kapitan, mga kapatid, kapitan ng mga tanod sa palasyo. Itong si Potiphar. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Anuman ang kanyang ginagawa, pinapatnubayan siya ng ating Diyos itong si Jose. At yun ay napansin ni Potiphar na pinagtatagumpay siya ni Yahweh. Tinutulungan siya ni Yahweh. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Pinagkatiwalaan po itong si Jose. Mula nooy dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukirin ng dahil kay Jose. Mga kapatid, ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Lahat pinagkatiwala nitong si Potiphar kay Jose. Maliban daw dito nga sa kanyang kakainin. Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasahan siya ng asawa ni Potiphar. Mga kapatid, ulitin ko lang, si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasahan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako, sabi ng asawa ni Potiphar, mga kapatid. Tumanggi si Jose at sinabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyan. Sabi niya, ulitin ko lang mga kapatid,
hindi nga raw pinagkatiwala maliban dun sa kanyang asawa, no? Na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyan kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi ko po yan magagawa. Yang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos, sabi ni Jose. Hindi pinansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Araw-araw, sasabihan na gano'n na sumiping, ano? Pero hindi niya yun pinapansin. Ngunit mga kapatid, sabi dito sa verse 11, ngunit isang araw nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Sabi dito, nagkataong wala roon ng ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, no, walang ano-ano. Hinablot ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo ako. Patakbo siya nga lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. No, hinablot eh. Siguro eto na, parang nakita ni Jose na iba na yung yaya ng babae ngayon. Kaya patakbo siyang lumabas, pero naiwan ni Jose ang kanyang balabal dun sa babae. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tignan ninyo, dinathan tayo ng asawa ko, sabi ngayon. Tignan ninyo, dinalhan, sabi dito. Tignan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreo, ito para hamakin tayo. Sukat ba naman na pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Pasigaw na sinabi nitong babae ito. Eto na, nagsinungaling na ang babae dahil ayaw siyang pansinin nitong si Jose, kaya gumawa na lang siya ng ganong klaseng kasinungalingan. Mabuti na lamang ako nagsisigaw. Sabi niya, pagsigaw ko kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Ayan na. Sabi sa verse 16, itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreong dinala mo rito ay bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. Sabi dito, nagalit mga kapatid. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaya pinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Nabilanggo po si Jose. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Nagpatuloy pa rin ang gabay ng ating Diyos kay Jose. Sabi dito, ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. No, kahit saan talaga mapunta tong si Jose, talagang pinagpapala siya. Ginawa pa siyang tagapamahalaan o tagapamahala sa bilangguan. Siya nagpapasya sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginawa ni Jose, sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Mga kapatid, hindi talaga pinabayaan ng Diyos itong si Jose kahit anong mangyari. No? Kahit saan siya mapunta, pinagpapala siya, ginagabayan, protektado siya ng ating Diyos. Kasi nakikita ng ating Diyos yung puso nitong si Jose. Kaya ginagabayan po siya, hindi pinababayaan. Nakita nyo naman ang nangyari, no? Una kay Potiphar, pinamahala sa lahat ng ari-arian nitong si Potiphar. Ngunit yun nga, ang babae, ang asawa ni Potiphar ay pinagnanasahan itong si Jose. Ngunit ayaw ni Jose. Kaya ayun ang nangyari. Isang araw, yun nga ay sinabi ng babae, sipingan mo ko, ngunit ayaw niya. Kaya patakbo si Jose palabas, ngunit yung balabal ay naiwan. Ayun nga, nagsinungaling itong babae at sinabi na gusto raw siyang pagsamantalahan ni Jose. Kaya nagalit at pinakulong si Jose. Nakita nyo, kahit pagdating sa bilangguan, hindi siya pinabayaan ng ating Diyos. Siya pa ang ginawang tagapamahala ron at hindi na siya pinakikialaman
ng pinuno doon sa kulungan. At ginabayan nga siya, sinamahan, protektado ng ating Diyos. Ganon din tayo mga kapatid, kung patuloy din tayong magiging maayos, malinis ang ating puso at isipan, susunod tayo sa ating Diyos, susunod tayo sa kanyang mga salita, gagawa tayo ng kabutihan, patuloy tayong gagabayan ng ating Diyos, at tayo ay dapat na maglingkod sa ating Diyos. Ganun po ang dapat nating ginagawa para magpatuloy ang pagpapala ng ating Diyos sa bawat isa. Mag-share tayo ng salita ng ating Diyos kahit sa simpleng paraan lang. Napakarami dyan. Lagi po tayo may hawak na cellphone o minsan nasa harapan tayo ng laptop, desktop. Mga kapatid, mag-share tayo ng salita ng ating Diyos. Huwag po natin yung kalilimutan. Nawa ibahagi natin yung ating napapag-aralan, nababasa, ibahagi natin yan sa social media, ibahagi natin sa ating pamilya, sa mga kaibigan, kung nasan man tayo, kung nasa trabaho man, nasa tahanan man, nasa labas man, imbis na kung ano-ano yung pag-usapan, salita na lang ng ating Diyos ang ating i-share at pag-usapan. Mga kapatid? At kagaya ni Jose, patnunubayan tayo ng ating Diyos, gagabayan, protektado, hindi niya tayo pababayaan kasi makikita niya yung ating puso na totoo tayo nga sumusunod sa ating Diyos. Isa pa yung tayo ay nagmamahalan, nagpapatawad at nagpapakumbaba. Ganyan po ang dapat nating gawin. Kaya para patuloy na tayo samahan ng ating Diyos, ano man ang ating gagawin, iisipin, mga balak, mga pangarap, gagabayan, sasamahan tayo ng ating Diyos dahil ang ating Diyos ay buhay, ang ating Diyos. Kagaya ngayon sa mga oras na to, alam ko mga kapatid, kasama natin ang ating Diyos dahil tayo nag-aaral ng kanyang salita, dahil tayo ay nanalangin bago tayo mag-umpisa at mananalangin na naman tayo. Sigurado ko, pakikinggan ng ating Diyos ang ating mga panalangin. Mga kapatid, ulitin ko lang, magmahalan po tayo ng totoo. Magpatawad at magpakumbaba tayo mga kapatid. Sundin natin ang ating Diyos. Magbahagi tayo ng kanyang salita upang ang lahat din ay pagpalain. Hindi lang tayo, hindi lang ang mga bishop, pastors, leaders na naglilingkod sa ating Diyos, kundi ako, tayong lahat ay pagpapalain din ng ating Diyos. Sasamahan niya tayo sa ating mga tahanan. Poprotektahan tayo. Saan man tayo pupunta, ano man ang ating gagawin. At pagtatagumpahin niya tayo. Dahil yan mga kapatid, ang pangako ng ating Diyos sa akin, sa iyo, at sa ating lahat. Amen and amen. Tandaan niyo po yan mga kapatid, mahal na mahal ka ng ating Diyos. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Malakas ka pa rin hanggang ngayon mga kapatid. May kinakain ka pa rin, may biyaya ka pa rin araw-araw. Dahil yan sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo na naman ay mananalangin, kakausapin natin ang ating Diyos. Ihanda niyo po ang inyong puso at isipan sa paglapit sa ating Diyos. Magsiyoko po tayo. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tagumpay po ang aming gawain ito. Salamat po sa inyo o Diyos, ikaw po ang may kaloob nito. Lord, salamat sa iyong mga salita na aming narinig na naman, nabasa, napag-aralan, ngayong umagang ito, Father God, ikaw po ang may kaloob nito. Kaya salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Lord, nakikita mo ang bawat puso ng mga taong nakikinig ngayon ng iyong mga salita. Nandito at nananalangin po kami, O Diyos. Tingnan mo rin ang mga puso ng mga pastors, bishops, leaders na naglilingkod sa iyo. Ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga presidente sa bawat bansa, ang kanilang mga kasamaan sa pamahalaan. Ang lahat ng tao, Father, tignan mo po ang aming mga puso. Lord, tulungan mo kami, nakikita mo po ang sitwasyon namin lahat. Lord, nandito kami lumalapit sa iyo. Nagsisisi sa lahat ng aming mga kasalanan. Humihingi ng tawad sa napakarami naming pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang sa inyo aming Diyos. Nawa kami pa rin ay inyong patawarin, O God. Patawarin mo po ako, kami lahat, sa aming mga kasalanan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Lahat ng tao, O Diyos, patawarin mo. Alam ko po marami kaming pagkukulang.
Marami kaming pagkakasalang nagagawa simula sa aming mga ninuno hanggang ngayon, Father God. Nandito po kami, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming kasalanan, O Diyos, na nagagawa. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami lahat. Tignan mo po ang aming mga puso, O Diyos. Nandito kami lumalapit sa iyo, Lord, upang kami inyong patawarin, gabayan, tulungan, ayusin ang puso't isipan. Tulungan sa aming buhay, O Diyos. Tulungan mo kami. Turuan mo kaming maging matuwid, O God. Tulungan mo kami na maging mabuti sa aming kapwa. Tulungan mo kami na totoong magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba, O Diyos. Yan po ang aming panalangin at kahilingan. Kahilingan namin lahat sa inyo, O Diyos. Naway kami inyong pakinggan. Salamat, Father God, sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Sa lahat ng tao upang kami makalapit, makapagsisi, makapagbago. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa pakikinig mo po sa aming mga panalangin, sa pagsama mo sa aming pagbabasa, pag-aaral ng iyong mga salita, at saan kami magpunta, Lord, alam namin, sinasamahan mo kami, protektado mo ang bawat isa sa amin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat, Lord, sa katagumpayan din na ibibigay mo sa aming mga presidente, lalo-lalo na sa aming Presidente Duterte. Alam namin na tutulungan mo siya, gagabayan, poprotektahan, Father God, upang maging maayos ang kanyang pamamahala sa amin lahat at sa lahat ng presidente sa buong daigdig, O God. Kasama kanila, O God. Sasamahan mo sila, poprotektahan. Salamat, Lord. Lord, salamat din sa paglayo mo sa amin lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagsama mo at protekta sa bawat tahanan namin, sa bawat lugar, sa bawat bansa, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat po din, Lord, sa mga blessings na ipagkakaloob mo sa akin, sa aking sambahayan, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, at sa lahat ng nakikinig ngayon, at sa lahat ng tao sa daigdig, O God. Blessings after blessings sa ipagkakaloob mo sa bawat isa, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Inaangkin na po namin ang aming panalangin ay iyong nakarinig na, kaya kami magtatagumpay. Magiging maayos, masaya, masagana, tagumpay na tagumpay ang aming mga buhay. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Dahil po sa inyo yan, ang lahat ng aming katagumpayan. Thank you, Father God. Thank you, Lord, sa inyong pagmamahal na hindi nagbabago sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain sa tanging pangalan at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat po sa suporta niyo palagi, sa pagsama niyo sa aking mga sharing. Salamat po. Sumainyo ang pagpapala ng ating Diyos at sumaating lahat ang kapayapaan na galing sa ating Diyos. Amen. Salamat po muli. God bless po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Mahal na mahal po tayong lahat ng ating Diyos. Salamat po. Salamat.